Nagsimula ang video na tila ibinavlog ng isang babae ang pagbisita niya sa dati nilang bahay. Muna mong karaang balay sa una. Kalmado itong kumatok sa pinto. Hanggang sa pagbuksan siya ng isang lalaki Unsa ba? na kanya palang mister. Kingdong na ko dire, kinara ko tan-aon. Hanggang ang kanilang pag-uusap nauwi sa pagtatalo. Unsa ba? Patanawa ko sa unsay sud ni ana. Giit kasi ng babae sa kasama raw ng kanyang mister sa dati nilang bahay ang di umano kalaguyo nito. Wala imong kabit ana, sure ka? Sino kabit? Sure ka nga wala imong kabit ana. Din pasudla ko. Ha? Kanang kuon man nimo, mahadlok ka? Mahadlok ka na makita na ko imong kabit nga kauban nimo dire sa tuang balay sa una. Oh, pasudla ko. Ano ba? Nganong dili man? Nganong dili man? Masakit eh. Sige! Masakit eh. Masakit eh. Sige. Masakit eh. Hindi man jud ka magkuan. Naasa ang kabit ani. Maya-maya lang, tuluyan ang nakapasok sa loob si Mrs. At dito na niya naka-face-to-face ang isang babae. Uy, hi kabit! Hi kabit! Nasakpan na ka. Paano nga ba maipaglalaban ng mga legal na misis ang kanilang karapatan Wow, napa sila couple ring. Oh no. kung ang kanilang mister may iba na ibinabahay? Sana all ipakita jud ninyo sa legal wife, no? Ang legal wife nahanap ng aming team sa probinsya ng Bohol. Matapos mag-viral ang kanyang video online, pumayag siyang magpa-interview sa kondisyong itago ang kanyang pagkakakilanlan. Tawagin natin siyang Grace. Ang lalaki na kanya raw sinugod bahay, kanyang mister, na itago naman natin sa pangalang Paulo. Dati raw silang magkatrabaho sa isang call center. Pagka-team kami, nagte-training kami, nag-message siya sa akin. Yun na yung time na nag-start na mag-chat kami sa isa't isa. Consistent siya. Kumbaga yung love na hinahanap ko, binibigay niya talaga. Yun yung pahulog ng loob ko sa kanya. Si Grace, sinagot si Paulo. Nagsama sila. Nabiyayaan sila ng anak. Hanggang may natanggap si Grace na text message. Sinabi sa akin na kailan naging kami kasi sila pa nung teacher na nobya niya. Ba't di niya sinabi sa akin na meron pala siyang ibang nobya bago siya nanligaw sa akin? Ang sinabi ko sa kanya, bigyan mo ng closure yung babae kasi kawawa. Tapos kinalimutan ko. Sunod namang naging maayos daw ang kanilang pagsasama. Kaya Mayo nito lang nakaraang taon, sina Grace at Paulo nagpakasal. Muli raw silang nabiyayaan ng isa pang anak. Dahil naging maselan daw ang kanyang pagbubuntis, nag-resign sa trabaho si Grace. Hanggang napansin na lang daw niyang nananabang sa kanya ang kanyang mister. Iba talaga siya. 4 times a day talaga siya magsi-CR. Halos aabutin siya ng 1 hour. Makikita mo din kasi na may ka-chat talaga siya. Doon ako nag-start na mag-do that. Hanggang nito lang January, muli raw siyang nakatanggap ng isang mensahe mula sa isang nagpakilalang katrabaho ni Paulo. Sabay na daw silang kumakain. Hinihintay ng babae na umuwi yung lalaki kahit na may interval sila na 2 hours. Hinihintay ng babae yung lalaki kasi hinahatid ng lalaki yung babae sa apartment nun. At ang ikinagulantang daw niya nung nalaman niyang ang kanyang mister at ang di umano kalaguyo nito, nagli-live-in na raw sa dati pa man din nilang apartment. Ang tumimbre raw sa kanya nito, walang iba kundi ang partner naman daw ng di umano kalaguyo ng kanyang mister. Ang sabi niya sa akin is bantayan ko yung asawa ko kasi nilalandi yung partner niya. Tsaka may nangyari na daw sa kanila. Kaya nung time na yun is kinonfront ko yung asawa ko. Todo naman siya deny, hindi niya talaga daw ginawa. Wala daw talagang namamagitan sa kanila. Red flags pag nakita mong naiiba na yung attention ng asawa mo, napupunta na sa iba yung focus. That would also lead to infidelity. When is the time that you cross the line? Pag yung other party, hindi na siya nakikipag-cooperate in resolving the matter. Hindi na family yung gusto niya i-preserve, kundi yung something else na or someone else. Dito namang nakaraang buwan, may nag-message daw ulit kay Grace. Picture ng di umano kalaguyo ni Paulo. At nanlamig daw siya nung napansin na ang background ng babae sa litrato, mismong yung dati nilang apartment.
Wala pang month kami na wala doon. Binahay niya na agad yung kabit niya. Kaya pala ang gusto niya is maghiwalay na kami para sila naman yung kabit niya yung magsama noon. Para makumpirma ang mga haka-haka, dito na raw siya nagdesisyon na sumugod sa dati nilang bahay. Nagkaroon na daw sila dito sa yung kabit. Binuksan niya, hinarangan niya ako. Kaya tumawag ako sa kapatid ko. Doy, dali, Doy! Para hindi niya ako matulak palabas. Then pasudla ko. Ha? Oh, pasudla ko. Ano sa baga? Pasudla ko, wala imong kabit dire. Hindi man siya magkuhan. Nasaan ang kabit, ani? Uy, hi kabit! Hi kabit! Hanggang nakaharap na nga niya ang di umano kalaguyo ng kanyang mister. Nasakpan na ka! Hindi man! Ebidensya kanina mo! Yun ang kabit ka! Bitaw! Ikaw, ginang-hinay mo? Wow, so sweet! Ha? Ang gulat ni Grace, tila namukhaan niya ang babae. Hindi ko talaga ma-imagine na ang ending pala is yun yung magiging kabit niya. Saan hahantong ang tapatan ng legal wife ng mister at ng di umano other woman? Hi, kabit! Wow, napa sila couple ring. Oh, no. Sana all, ipakita dyan na ninyo sa legal wife, no? Ano ang karapatan ng mga legal wife kung sakaling mapatunayan nilang nagtataksil ang kanilang mister? Gibuhat niya nako. Himuon sa nanay mo. Alamin po natin sa mangyayaring harapan sa aming pagbabalik. Niya mong karaang balay sa una. Misis sa Bohol nang gagalaiting sinugod ang mister sa dati nilang inuupahang apartment. At ang nakaharap niya doon, hindi lang ang kanyang asawa, Hindi man siya magkuhan. Nasaan ang kabit, ani? Uy, hi kabit! Hi kabit! kundi pati na ang di umano kalaguyo nito. Wala pang month kami na wala doon. Binahay niya na agad yung kabit niya. Ikaw, isa makakabaga na. Muingon ka na ko, na? Nagikapoy ka na ko. Kaya na aday tawod ay lain, di ay dito sa kanyang trabahuan. At ang di umano other woman ni Paulo, kilala pa raw ni Grace dahil minsan na rin sila nitong nagkita. Chip ka kayo nga bae. Nagkita na kami dati. Sinama kami nung asawa ko dun sa fiesta sa Batuan. Kaming dalawa ng anak ko na 2 years old. Nilaro pa nga nung babae yung anak ko eh. Ang sabi niya pa, ang gwapo daw. Agent pag yun nimo. Anak, kanos ara man ka dire? Sure ka? Kidaghan sa nakakita nimo nga kanunay na ka dire. Mamakatin mo. Hindi ko din alam na pati pala yung asawa ko nilaro na pala niya. Hindi ko talaga matanggap. Sa audacity bitaw, nga imuha yung dadon asa ta sa una. Ikaw, naa kay duha ka anak, respetua man lang. Gidua-duaan pa nimo akong anak. Nakahinumdum ka? Gidua-duaan pa nimo pero apil di ang amahan imong gidua-duaan. Nung umiinit na ang mga pangyayari, si Paulo sinubukang umiskapo. Wala siya pakialam. Oo, asa ka. After na lang siya sa portahan nga mura siya mutakas pa dong. Kuya, Kevin, nakigistorya na migtarong ni mo dire. Pagtarong na! Lihok! Lihok! Kastoryahari, dali! Ay, pagbabubango diha! Kastoryahari! Inga na, mo dyan na siya! Taran, kakita na kung sa'yo, matasan! Kalma lang. Kalma rin. Okay na. Kalma lang. Iprotektaan yung ginawa matik eh. Sana all, ipakita dyan na ninyo sa legal wife, no? Hindi ko naman gawain na magmakaawa ako sa asawa ko para balikan ako. Wala na din naman talaga akong balak na gawin pa yon. Tanggap ko na eh. Gusto ko lang i-warn yung babae. Natuo ka. Inga na, iyang himuon mo. Love kay kaniya? Ako, giingon na ako nimo kay bae ko. Kini, daghan na kayo ni gikabuangan. After po nung confrontation, may sinabi siya sa akin na magbibigay siya ng sustento nung 31st. Pero hindi po yun nangyari. At wala na din po siyang paramdam. Sinubukang kuhanan ng pahayag ng aming team si Paulo at ang kinakasama nito, di umano, pero hindi sila sumagot sa aming mga text at tawag. Ang problema lang sa lipunan natin, pag nagkaroon ng ganyang mga kaso, ng lalaki ay ng babae, nabiblame yung asawa
dahil sa maaring hindi siya naging mahusay na asawa at ang biniblame din ay yung nagiging mistress. Pero yung lalaki, very little ang blame na talagang kitang-kita mo yung very patriarchal din na values na nagpre-prevail pa. Yun din ang isang bagay na dapat natin baguhin, no, sa ating lipunan. Pero ano nga ba ang karapatan ng mga legal wife at ang kasong maisasampa nila kung mapatunayan nilang hindi nagiging tapat ang kanilang mga mister? Liable na kaagad yung lalaki sa concubinage. The husband cohabits with a woman, not his wife, and living under scandalous circumstances. The husband and the mistress pwede rin maging liable under RA 9262 o mas kilala bilang Violence Against Women and Children because nag-commit ng isang psychological abuse yung lalaki doon sa kanyang legal wife. Kasi nga, nakita ng mismong mga mata ng babae na yung asawa niya ay may kinakasamang iba. If hindi nagsusustento yung lalaki doon sa kanyang tunay na pamilya, pwede pa rin magkaso ng vowsy under the grounds of economic abuse. Oh, cyber libel. Kapag yung nakuha niyang videos and pictures ay pinost niya sa ating mga social media applications, possible siyang magkaroon ng kaso. Pag ginamit lang niya yung evidence na yon sa kasong vowsy, gagamitin niya sa kasong concubinage, walang magiging problema. Sa lahat ng trauma na ginawa niya sa akin, pati sa mga anak ko, humingi man siya ng tawad. Tao lang din naman ako. Siguro mapapatawad ko siya, pero kailangan niya pa rin magbayad kung ano yung ginawa niya. You just go back to loving yourself. Na kahit magloko siya, you can still stand. Buong-buo ka pa rin bago mo pa siya minahal. Uy, hi kabit! Ang pagtataksil, hindi sikretong kayang itago habang buhay. Lalo na sa panahon ngayon, isang post lang pwede nang sumabog ang katotohanan. Hindi man! Ebidensya kanina mo! Yun ang kapit ka! Walang perpektong relasyon, pero sana kung hindi na talaga maaayos pa, piliing maging totoo dahil sa huli, mas madaling buuin ang puso kesa sa nawasak na pamilya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.